Hindi kakanta pa eh. That's it. Lumanap pa kayo ng mga kayo. Ay, malapit na. Kami na po kayo ng konti. Ina. Bago niyo yung mukha niyo ha. Bago kayo. Mga angin, baka natutulog. Kayo mga angin, natutulog. Mga angin. Naantok pa ha. Tuwan niya, baka nakatulog. Baka nakatulog yung angin. Excited niya mga angin. Excited niya. Agad din pala, excited niya. Kailangan po namin ng
Baba, magbigat. Lalabas po yung ating malabiri, pag-ibigyan ng pulandahan.
patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. In ecstasis Deo. Tayo sa pag-alip ng lumalhati sa ating Panginoon.
ng kalangitan. Sa pananang ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung ang mismong kamatayan ng Panginoon, wala na ang katakutan ng Diyos man ang palataya sa Kanya. Pinatunayan ito ni Pedro dahil walang takot niyang pagpapahayag na muling pagkabuhay ni Kristo ng Panginoon. Tignan po natin ang pinampagkakas. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng pangaral tungkol sa kanya. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinilang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, nagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diabo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang pagkatapos na siya na siyang pinalaglara ng Diyos na magtutukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang pinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat nananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Itong inutuloy, araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ulitin po ng lahat. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatananatili. Ang taga-Israel, kaya ang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupubas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Ibakas sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos, Panginoon ko. Tugon po. Ang batong natakwil ng mga tatayo ng bahay. Sa lahat ng patoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong ay kalugod-lugod, suling tugon po. Sinasabi sa akin ang Apostol Pablo sa ikalawang pagpapalagay kung paano ipagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay.
saligdan ng kasalanan at mabuhay ayon sa katapatan at katotohanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhat kayo muli kasama ni Kristo. Kaya, ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay nabago sa Diyos. Kasama ni Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangal. Ang salita Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y inihirain habang mas lumaang tupa. Mas talo tayo sa kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, napaluna si Maria Magdalena sa libingan. Naratan niyang naalis ang panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." So, ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan mabuhay si Jesus. Ay nila ang salubong. Kumating-titing na ang salubong ay walang batayan sa banal na kasulatan. Subalit, taon-taon ay ating ipinagdiriwang sapagkat ito ay naging bahagi ng ating tradisyon. At ang hindi ating ipinagdiriwang ang mahal na araw at ang pagkabuhay ng muli ni Jesus. Marami na wala na nakatanungan sa akin ay meron bang napapalos sa ating mga buhay kung taon-taon tayo ang nagagabisyo sa pagkabuhay ni Jesus. Meron bang napapalos sa ating buhay na di ba pagdidiwang ng salubong? Bakit po may salubong? Sa salubong,
si Maria at si Jesus ay nagkikita. Sinasabi, nung nagpakita si Jesus, ang unang kanyang pinakitaan ay si Maria. At ano ang kaugnayan ito sa ating buhay? Naganap ang salubong 2,000 years ago. Subalit hanggang ngayon, patuloy na nagpapakita si Jesus sa mga taong ating nasakna kasalanan, sa mga taong may kapansanan, sa mga taong kabuspalan, mga taong aba, mga taong nangangailangan, patuloy na nagpapakita si Jesus. At si Jesus pa ay nakikita natin sa ating kapwa. Alam niyo po, ako naging pari, tumira ako sa Muntinlupa, hindi pa ako nakulong. Bahagi ng aming pag-uhupo, tumira ako sa Bilibid. Naging malapit sa aking puso ang mga bilanggo. At 3 taon na nakakalipas hanggang ngayon, magkakaibigan kami. Nagsusultan kami kung may panahon, dinadala ko sila. Sa aking pagninilay, alam niyo kung bakit hanggang ngayon kaibigan ko sila. Sapagkat isa lang ang ginawa ko sa kanila. Tinuring ko sila tao, hindi bilang ko. Maraming ilan ang kahulugan kung bakit nalang tayo sa lubong. Maalala natin na si Jesus ay hindi lamang nakikita sa ribulto. Si Jesus ay dapat makita sa bawat. Bakit naganap ang krimen, ang panggagahasa, ang pang-abuso? Dahil ang tingin natin mga lalaki sa babae ay papausan. Hindi bilang babae. Bakit malapit na namang eleksyon? Maraming kapit, puro pang bugolo at niloko. Ang tingin ng mga politiko sa mga botante, madaling bilhin. Yan ang kahulugan ng salubong. Makita si Kristo sa bawat isa. Makita si Jesus sa bawat isa na sa gayon maituring natin ang bawat isa bilang tao, hindi bilang hayop. Nang sa gayon mabawasan ang dito sa mundo. At ano naman po ang kahulugan ng pagkabuhay na muli ni Jesus? Itong ating pinagdiriwang, linggo ng pagkabuhay na muli ni Jesus. Mga itong kwentong ito ay inyong nang narinig. Minsan ay may binatang naglalakad. Naglalakad yung binata. Habang naglalakad yung binata, may nakita lalaki. Isang lalaking nagmamaneho ng truck. Ubod ng haba yung truck. At nakita ng binata, punong-puno ng tao. Iba't ibang klase, iba't ibang kulay, yung nasa loob ng truck na naubod ng haba. Pinahinto ng binata yung sabi ng binata sa Chuper, saan po nanggaling ang napakaraming tao sa loob ng truck? Punong-puno. Bakit po siya nakulong? Sabi ng Chuper, itong mga tao sa loob ng aking truck na nakulong ay nanggaling pa sa iba't ibang sulat ng daigdig. At paano ulit ang napakaraming tao sa loob ng inyong truck? Sabi ng Chuper, nagkumuha rin akong kaibigan nila. Binigyan ko sila ng pera, kapangyarihan, lahat ng layaw, bisyo, ibinigay ko sa kanila. At nung mahulog sila sa putik, ipinasok ko sila sa aking truck. Yung binata, sabi ng binata. At ano naman ang gagawin mo sa napakaraming tao sa loob ng truck? Sabi ng Chuper, napakaraming tao sa loob ng aking truck ay pag-aawayin ko hanggang sa sila yung magpapala. At yung taong hindi naman ay papalayin ko. Malungkot yung binata. Kaya sabi ng binata, pwede ko bang bilhin ang lahat ng tao sa loob ng iyong truck? Sabi ng Chuper, kamahalan ang kabayaran. Ang maaari mo lamang ibayad ay ang sarili ng buhay. Walang nagawa ang binata kung hindi ipinagkaloob ng buhay
sa gayon mapalaya ang lahat ng tao sa loob ng lahat. At ang pangalan ng binata ay si Jesus ang pangalan ng binata. Inalay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Yan ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Inalay ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kung kaya hinihiling sa atin